Inidikdik ni Senador Jingo Estrada at ng ilang mga senador doon sa Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos, si General Nicolas Torre Duterte ng Criminal Investigation Detective Group ng PNP dahil sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte noong March 11 dahil nga sa warrant of arrest galing sa ICC. Na online, nadinig natin, napanood natin yung hearing na yon, parang nagkagalaiti si Estrada, Jinggoy, na para daw hindi daw yung makalimutan ang nangyari sa kanyang ama na basta lang hinuhuli. Mga ganon, paliwanag, na hindi ko remind kung bakit yan ang mga hugot. Ngayon, ito yung pag-usapan natin. Basura ng Sandigan Bayan na ginihaing motion for reconsideration ni dating Senador Jinggoy Estrada. Recognize sa magbasura sa kasong katiwalian na kinagarap ng senador. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, dahil dito tuloy gagawing paglilitis ng Korte kay Estrada na narap sa 11 counts ng kasong graft dahil sa pagkakadawit nito sa Manoy Pork Barrel Scam. Igirik ng Sandigan Bayan, hindi tinanggap ng Korte ang panibagong petisyon ni Estrada. Base kasi sa naturang petisyon, sinabi ni Estrada na paulit-ulit lamang ang mga graft cases na inihahain laban sa kanya. Anya nakasuwad na daw siya ng pandarambong noon dahil laman sa munoy pagtanggap niya ng 182 million pesos na kickback at komisyon mula sa kanyang pork barrel funds. Batay sa desisyon ng Korte, kulang ang mga merito ng mosyon ng dating senador kaya ito binasura. May posibilidad, yan na, malinaw ang sinabi ko, may posibilidad o pwedeng mangyari na Jingo Estrada at saka General Torre ay magkita at magkaharap. Alam niyo bakit? Kasi po ibinasura ng Sandigan Bayan, okay, ang apila na i-dismiss ang kasong graft and corruption sa pork barrel scam ni Senador Jinggoy Estrada. Umapila po kasi si Estrada na ibasura daw. Yan ang kanyang move. Kung ano ang dahilan yan, hindi ko alam. Basta yan sabi niya, pawalang bisa na raw, i-dismiss na raw yung kaso. Kaso hindi po nakumbinsi, hindi po naniwala, hindi kinatigan. Sa halip ay ibinasura ang petisyon at apila ni Estrada. Ibig sabihin, tuloy ang kaso. Tuloy ang graft and corruption sa korteng kinakaharap ni Jinggoy Estrada. Akala ko dati may na-dismiss na yan, pero mukhang iba naman ito. O marami palang kaso ito sa Sandigan Bayan. So dahil dyan, pagkaganyan ang galaw ng korte, ibig sabihin yan, magkakaroon ulit ng trial. Meron silang nakitang basihan o ebidensya na yung malaking pera sa pork barrel, scam ni Estrada, ay hindi niya may paliwanag kung saan ginamit at kung tamang ginamit. So ibig sabihin, graft and corruption. Itutuloy ang trial. At kung mapatunayan na merong malaking pananagutan dito si Estrada, aba, ay pwedeng ipakulong ulit yan pag nag-issue ng warrant of arrest. At pag nagkaroon po ng warrant of arrest, again, CIDG ang nag-i-implement yan, PNP. Kung hihingi ng tulong at kadalasang ginagawa yan ng mga sheriff ng Sandigan Bayan, PNP ang kasama nila sa pag-aresto kahit kanino. Politiko man o hindi, kapag may warrant of arrest, pulis ang nagpapatupad nito. At kadalasan ay CIDG. So si General Nicolas Torre yan ang isa sa dahilan sa sinasabi kong posible pagdating ng tamang panahon kung kinakailangan, magkakaharap si Torre at saka si Jinggoy Estrada kapag merong warrant of arrest. Kung yung mga gunita, matagal nang sinabi, paulit-ulit na sinasabi ni Torre, basta merong court order, kahit sino, huhulihin niya. At kanyang napatunayan niya, hinuli si Kibuloy dahil sa court order. Hinuli si Duterte dahil sa warrant of arrest, court order. Eh, ito pa kaya, senador, bakit hindi huhulihin niya? So, kailangan maging maingat ka, Jinggoy, sa mga style mo sa Senado, kasi yung dating mo sa Senado, aking personal na opinion, parang may galit ka eh. Parang nanggigigil ka eh. Dito sa mga opisyalis ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte. Bakit? Duterte ka ba? Nagtatanong lang, Duterte ka ba? Bakit parang galit ka kay Torre? Ay paulit-ulit ang paliwanag ni General Torre, sumunod lang sila sa Interpol na may dalang warrant of arrest. At wala silang choice kung hindi ipatupad ito dahil obligasyon ng Philippine government na tumulong
sa Interpol dahil member tayo ng Interpol. Ayun ang sinasabi ni Torre, pero nanggagalaiti kayo. Ayan na ngayon. Tingnan natin. Ayaw kong pangunahan ang iba pang issue kung ano mangyayari. Ang atin sa pantahalang, kung sakali, base dun sa pag-reject sa apila, na magtuloy-tuloy pa ang kasong ito, ay pwedeng mahuli ulit, pwedeng ipakulong ulit ng korte ang senador. At pagka umabot sa ganon, at may mga court order, aba, yan na naman ang pagkakataon ni Torre. General Torre III, kung paano huhulihin ang isang senador. Kayang-kayang gawin niya. Hindi pwedeng magtago sa court order kahit senador pa. Kahit nga si Bato de la Rosa. Pag lumabas ng warrant of arrest, huhulihin pa rin niya ng PNP. Alam ni Bato de la Rosa at alam ng mga senador na basta mayroong court order, hindi pwedeng taguan ng panghabang panahon ng Senado. Mahuhuli at huhulihin kayo ng ating mga otoridad. Nationwide ang operation at kapangyarihan ni General Torre dahil ang CIDG, Criminal Investigation Detective Group, na kadalasan ay hindi lang investigation kung hindi pagpapatupad ng mga court order, ay nationwide ang kanilang sakop. Hindi lang Metro Manila, hindi lang kung kaninong lugar. Buong Pilipinas yan. Yan po ang isa sa malaking kapangyarihan ng CIDG Director na walang iba kung hindi ang pagtitiwalang ipinagkaloob sa kanya ng PNP Chief, okay, ng Office of the President, at ng Secretary ng DILG matapos siyang ma-promote at ginawang Major General. Ako nga, ang tingin ko rito qualified na qualified dito si General Torre III for next PNP Chief. Kapalit ng nagretiro na dapat pero na-extend lang na si Marbil na after election magre-retiro officially dahil tatapusin lang itong election campaign. By June, magre-retiro na yan. So tingnan natin kung sino ipapalit. Bahala na si Pangulong Marcos kung sino ang kanyang pinagkakatiwala ang ilalagay. Pero marami po ang nagsasabi, mas qualified, may kakayanan, may tapang, may talino, may galing. Ito si Torre para sa pagiging PNP Chief. Pasintabi na po doon sa mga ibang Lieutenant General, 3-star General na maaaring baka magtampo dahil pag seniority yung pag-usapan, mas seniority ang Deputy Director for Operation, 3-star General. Deputy for Administration, 3-star General. At iba pang mga tatlong star dyan. Pero meron pong exclusive na kapangyarihan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng ating military at police, lalo sa PNP, kahit 1-star lang, pwedeng gawing Director General. Kung yung mga ganito, ginawa na ni Erap yan. Nung si Erap ay maging Pangulo, noong 1998, ginawa niyang PNP Director General ay si Brigadier General noon, Ping Lacson. Ngayon ay ginawa siyang 4-star General. Yun po ang kapangyarihan ng Office of the President. Kaya, pasintabi na, kahit 2-star General, Major General pa lang si Torre, kung gugustuhin ng Pangulo at ni Secretary Remulla, Dan Remulla ng DILG na i-rekomenda at yan ang gawing PNP Chief, walang pwedeng kumontra dyan. Yan ay exclusive na kapangyarihan ng punong ehekutibo. Ayan, So, ano mangyari? Aabot ba sa pagkakataon Senador Jinggoy Estrada at General Torre ay magkakaharap?